Oh, hi! No, good evening sa inyo. Gabi ngayon sa amin dito sa San Pablo, Laguna. At yun, kakatapos lang ng work ko. At talagang masasabi kong nakakapagod lang. No, ngayong araw ng Wednesday. No, Wednesday ngayon. At medyo gabi na rin tayo naka-out dahil medyo dami natin inayos. So yun lang. Ano lang tayo. Kwentuhan at kayo, kamusta ang araw nyo? Kamusta ang trabaho nyo sa trabaho? Kamusta yung trabaho? Kamusta yung mood sa trabaho? No? So yun yung mga laging mga tinatanong natin, no? Kamusta ang inyong mood sa trabaho? Alam ko naman na ang pagkatrabaho talaga natin minsan, alam mo, bigayan no? Talagang lahat bibigay mo para lang matapos at maging maganda yung ating trabaho. Alam nyo, huwag nyo hayaan na mahawa kayo sa ibang mentality na dapat saktuhan lang, hindi ka naman yayaman dyan. Hindi totoo yun. Alam nyo, ano yun kumbaga isang bagay din yan na makakatulong sa growth nyo bilang isang empleyado. Baka dumating ang araw, hindi na kayo empleyado, boss na pala kayo, or dumating sa pagkakataon, mabigyan kayo ng break. At least, di ba, ang dami nyo ng mga alam na pwede nyo i-share sa kapwa nyo kasi napagdaanan din yung magandang klase ng mga trabaho. So, yun lang. Ba't ko ba sinasabi to? Wala lang. Konting tips lang. Kasi ako, for how many years na naging empleyado ko ngayon na may hanap buhay ng sarili. Kumbaga, nagamit ko lahat yun. Lahat ng mga training ko nung panahon na dati nagreklamo ko sa boss ko bakit ang dami-daming mga department akong inilagay. Ibang tipong hindi mo na maintindihan bakit sa'yo binigay yung mga workload na yun. Yung pala may purpose, meron palang dahilan kung bakit dumanas ka ng ganun. Ngayon ko lang na-realize na talagang may plano ang Diyos kung bakit yan inilagay sa mga ganung mga sitwasyon. So dapat matutulan tayong maging makontento, magpasalamat kung may mga trabahong dumarating sa atin. Pagpasalamatan natin at huwag tayong magmaktol. Dapat na maging mindset natin kung meron tayo bagong trabaho na medyo inassign ka sa isang department na parang wala kang idea, consider mo siya na parang bagong skills to unlock. No, na may bago kang matututunan, meron kang bagong challenge kasi ganun dapat dapat challenger ka dapat, hindi ka dapat susuko or bakit binigay sa akin yan, hindi ko naman kaya yan. Bakit ito lang pinasok ko rito pero inassign ako sa ganito, so ganyan. So yung medyo dapat tayo ma-advise ko, maging challenger tayo sa mga ganung mga pagkakataon kasi hindi natin alam ang sitwasyon malay mo empleyado ka, bukas ikaw na yung employer, di ba? Hindi natin alam yung mga pwedeng mangyari, so better na lahat ng pagkakataon na dumarating sa buhay natin, let's take it as an opportunity to excel, to grow. Kasi hindi natin alam may mangyari sa atin. May mga pagkakataon na baka ito na yung break mo, no? Ito na yung pagkakataon mo para ikaw naman yung maging magbigay ng dahilan kung bakit ang isang tao meron siyang hanap buhay at kung bakit ito yung maging dahilan kung bakit ngayon, no? May isang tao o may mga pamilyang kumakain dahil sa management mo. So yun lang hindi natin alam mga pwedeng mangyari at we do not know kung saan ka pwedeng mapadpad pagdating ng panahon. Kaya kung ano man yung hirap mo ngayon sa trabaho mo, pagigihan mo lang. Sabi nga na isang manager ko nung panahon, mahalin mo trabaho mo, yung trabaho mo mamahalin ka rin. Hindi ko alam kung kailan, pero work hard lang and work smart din syempre. So, yun lang. Kung napadbad ka dito sa video ko, hit mo naman yung like and subscribe. Thank you!